Juan Matimtiman, gusto mo ba ng asawa? Ayoko. Ayoko, hindi mo pwedeng pagbawalan. Hawak mo ang pamana ng tagapagtatag. Tama, pwede mong pakasalan ang piniling anak. Pero tingnan mo ang sarili mo, isang basura. Karapat dapat bang dungisan ang piniling anak? Utos ng matandang tagapayo, basta ibigay mo lang ang pamana ng tagapagtatag at kalimutan ang piniling anak. Papayagan kang makasama ni kapatid na Sofia. Juan Matimtiman, sa itsura mong yan, ayoko sanang pumunta rito, pero nagutos ang matandang tagapayo. Kung matalino ka, ako na ang magiging katuwang sa landas mo, hindi ka lugi. Pamana ng tagapagtatag ko. Walang pangalan. Nang dumating si Juan Matimtiman sa mundong ito, bawat taong nabubuhay ako, dumadami ang aking lakas. Ang 10,000 taong lakas ay pwedeng maging mandirigmang tagasubok, pero 1,000 taon na akong nabubuhay. Lumagpas na ang lakas ko sa limitasyon ng mundo, kaya hindi na ito magiging antas. Kaya sa paningin ng iba, isa lang akong basurang nasa antas ng paglipat. Ngayon, kapag nahanap ang likas na katawan ng liwanag, magagamit ang 100 milyong taong lakas, magiging diwata at immortal. Sa token na yon, 7,000 taon na nang iligtas ko ang isang bata at pinilit niyang ibigay ang dugo niya. Akala nila pipili ako ng henyo para magsasanib lakas, para umabot sa rurok. Ako si Maria Liwayway, may likas na katawan ng liwanag, ba't kailangan pang umasa sa mga ordinaryong lalaki? Si Juan Matimtiman, kahit isa siyang basura, pero napakasunod at alam ang lugar niya. Sa bahaghari, hindi maiiwasan ang pagsasanib lakas, ba't di ko piliin ang isang sunod-sunuran? Teka, ayaw pa nga ni Juan Matimtiman sa babaeng alagad, kung pupunta ako bilang piniling anak, tiyak na tatanggihan niya ko. Magpapanggap muna ako, at magpapakilala bilang ordinaryong tao. Juan Matimtiman, walang kwentang mahina ka. Nagmamagaling ka pa sa akin. Tapos ka na ba? Naisip mo na? Umalis ka na. Huwag mo kong isturbohin. Pedro, paalisin mo siya. Kaya ko! Huwag mo ko tusukin! Juan Matibay! Sa 3 buwan, ang pista ng bahagari na ilalabas ng piniling anak na ang katuwang sa landas na may pamana ng tagapagtatag ay kaaway ng lahat ng henyo ngayon. Humanda ka! Ang lumang balon ay konektado sa tubig ng kalangitan at pinagpakuluan ng dahon ng puno ng karunungan ang lakas ng epek. Tilo na, Nino. Puntok pa yan ni Juan Matimtiman? Anong nangyari? Kumain ka ng tahimik ang ingay mo. Mainit ang ulo mo ngayon. Kumain ka ng konti. Tatay! Ha! Ang tagapangalaga ng bahagari! Ang apoyang ibon! Kaya pala may aninong yon sa ganitong bulok na lugar. May bahid ng dugo ng ina ng tagapangalaga ang apoyang ibon. Mukhang nagsasanay ang kagalang-galang na tagapangalaga, gumising ang dugo, at nagdulot ng kakaibang senyales, sadyang dumaan lang dito. Ina ng tagapangalaga. May lumabas na tunay na enerhiya ng matandang tagapangalaga. Sigurado ako, ang angka ng tagapangalaga ro ay napakayabang at ayaw sa mga di puro ang dugo. Buti mabilis akong tumakbo. Ang bilis umalis ng kagalang-galang na tagapangalaga, baka kaka-unlock lang ng dugo at sobrang lakas, kaya kailangan bumalik para pigilan ito? Mas simple pala, kaysa sa inakala ko. Di nakalok ang pinto. Kapatid, ako si Maria Bughaw, bagong kasambahay sa labas. Nagalit ko ang pamangkin kamakailan, kaya wala pa akong tirahan. May bakanteng kwarto raw dito. Di ako tumatanggap ng walang silbi. Kukuha ako ng tubig at magluluto, maglilinis ng bakuran, di ako tatagal ng libre, at di ako magiging pabigat. Pat nanggugulo ang manok na to. Kakaiba, ang sungit talaga ni Dilaw. Kahit mandirigmang tagasubok ay sinasaktan niya. Pero ang bait niya sa isang bata, Nagpakababa pa akong magluto at maglaba. Anong iniisip niya?
Bihira lang maging mabait si Dilaw, kaya manatili ka na. Talaga? Oh, Ikaw na ang magpapakain sa kanya. Victoria, Juan Matisa, pinapagluto mo pa akong dalagang bahagari. Victoria, kung malaman mo ang tunay kong pagkatao, baka mamatay ka sa takot. Huwag mag-alala, bukod sa libreng tirahan, may pabuya ka sa pag-aalaga kay Dilaw. Anong pabuya? Tuwing mapapakain ka kay Dilaw, pwede ka ring uminom ng tubig sa balon. Akala ba ni Juan matimtiman na wala akong pambili ng tubig? Ang tagal mong naglakbay, uminom ka. Huwag mahiya. Humangat na ako. Sa huling pagsubok ng itim na butil, nalagpasan ko. Ang hadlang at 3 buwang bumabagabag sa akin. Dahil lang sa isang lunok ng tubig na ito, nalagpasan ko. Ang hirap umubo. Teka, kung tunay na banal ang tubig na ito at araw-araw inumin to ni Juan matimtiman, bakit hanggang ngayon di niya magamit ang enerhiya? Nakatigil ako sa antas na to at halos abot kamay na lang, matatagang pundasyon at kumpleto na ang kaalaman. Sa tubig na to, may kaunting enerhiya lang mula sa lupa at naging saksi lang ito. Kung iba ang uminom, sayang lang ang pag-inom nito. Si Maria Liwayway lang na may ganitong talento ang makakakuha ng enerhiya sa isang lunok at malagpasan ang hadlang, si Juan Matimtiman ang halimbawa. Uy, huwag mag-daydream pagkatapos uminom. Mantrabaho ka na. Ako ba? Sino pa ba? Ako ba magwawalis? Pag nalaman mo na kung sino ako, tingnan ko kung paano ka magmamakaawa. Sige, wawalisin ko. Walang lumalabas na enerhiya. Hindi nga banal na balon. Kain, kain, kain. Puro kakain. Kapatid Juan, saan ako matutulog ngayong gabi? Saan? Isa lang ang kwartong may kama rito. Saan ka pa matutulog? Saan ka titira? May isang kwarto lang dito na may kama. Saan ka titira? Ibig mong sabihin? Ibibigay mo sa akin ng kwarto? Anong iniisip mo? Sus, ikaw ang nakikitira. Hindi kita pinilit na manatili. Ang ibig kong sabihin, bukod sa kwartong yon, maghanap ka ng lugar para matulog. Ikaw talaga, Juan Matimtiman. Akala ko pa naman may konsensya ka na. Di ko inakalang wala kang galang sa babae. May bakanting bodega. Diyan na lang ako sa banig. Tiis lang. Kailan pa ako natulog sa ganitong sirang lugar? Bahala ka. Ang batang to, kahit mukhang hindi matalino, swerte naman siya. Yun ang banig na ginamit ko noon sa puno ng karunungan. Ito ang espesyal na eskrima ng bahagari. Balita nung naglakbay ang unang tagapagtatag, may nagsanla sa kanya ng sining. Sayang nga matapos ang unang tagapagtatag, walang punong tagapamahala at piniling anak na nakapagtagumpay. Siya kaya ang sikat na tagapagpalakas na nakilala ng unang tagapagtatag. Tinanggap niya ba ang iskrima ko? Nagtagumpay. Ang putol langit na tabak na problema ng mga tagapagtatag, nakaupo lang ako at sinilip. Natutunan ko na. Hindi ito simpleng paraan, kundi sobrang galing ko. Maria Liwayway. Likas na katawan ng liwanag ako, malinaw ang diwa ko, kaya nakaugnay sa diwa ng tabak. Itinuro ng dakila ang paraan sa unang tagapagtatag, pero nakita ko ang dakila sa pamamagitan ng aklat. Mas magaling kaya ako sa unang tagapagtatag. Matandang tagapayo. Totoo po ang sinabi ko. Wala po akong sinisinda. Mga walang silbi! Kayong dalawang mandirigma, pinatansik nyo ng isang manok! Ama, ako na lang ang pupunta at aagawin ang pamana ng tagapagtatag. Hindi na pwedeng ipagpaliban ito.
habang nasa Juan Matimtiman ang pamana ng tagapagtatag. Patuloy tayong mapapahiya sa bahaghari. At kapag nakuha mo ang pamana ng tagapagtatag, ayon sa patakaran, magiging katuwang sa landas mo ang piniling anak. May likas na katawan ng liwanag siya, kapag nagsasanib lakas kayo, tiyak na lalakas ka agad at malaki ang mapapala mo. Siya ang nag-iisang anak ng punong tagapamahala, kung sino ang maging katuwang sa landas niya, sa huli ay hawak niya ang kapangyarihan sa bahaghari. Ma, huwag mag-alala. Bukas ko aagawin ang pamana. Isang walang kwentang dayuhan lang. Ang tapang panghawakan ang pagkakataon to. Wala talaga siyang takot. Huwag maging kampante. Hawak ni Juan Matimtiman ang pamana ng tagapagtatag. Baka may tagaprotekta siya sa likod ng punong tagapamahala. Paano na yan? Tinulungan ko noon ang tagapangalaga ng bahaghari. May utang na loob siya sa akin. At nangako siyang tutulong sa akin minsan. Tagapanggalaga ng bahaghari! Ama, ang ginoong apo yung ibon ba? Kung sasama siya, kahit may taga-protekta ang punong tagapamahala, hindi ka pipigilan ni Juan Tagalupa. Magaling! Kapag tumulong ang tagapangalaga ng bahagari, paano palalaban ng walang kwentang yun? Gawin ang lahat para mabawi ang pamana ng tagapangtatag. Kahit sirain si Juan Matimtiman kung kailangan. Kamay bilang tapa, pumuto ng ulap at langit. Sa mga kapantay ko ngayon, ilang makakagawa nito ang talento ko. Hindi lang sa mga henyo ngayon, kahit sa mga ninuno noon, maliit lang ang makakatalo. Kundi espesyal ang paraan ng bahagari na kailangan ng balanseng pagsasanib at mapapahamak pag di nagawa. Bakit pipiliin ko si Juan Matimtiman? Ang swerte talaga ng tangang yon. Baka di niya alam, dahil sa pagiging walang silbi niya, kaya ako ang piniling anak ang pumili sa kanya. Sa pista ng bahaghari sa 3 buwan, kaya ko siyang dalhin para tapatan ng mga henyo. Doon lang mapapatunayan ang galing ko. Uy, bakit maghapon kang tamad? Pinakain mo ba si Dilaw? Tamad? Ako ang piniling anak na galing sumayaw at bumuo ng espesyal na aninong tabak. Tapos ang unang tanong niya ay kung pinakain ko ba ang manok? Kung malaman niya na ako ang piniling anak na natuto ng putulangit at tabak, na alam lang ng unang tagapagtatag, baka mamatay siya sa takot. Ano pang hinihintay mo? Pakainin mo na ang manok! Pagkakainin ko na. Paliw ka! Ano? Isang buwang pagkain to ni Dilaw. Isang butil lang sa isang araw. Isang butya. Walang silbi yan. Baka sumakit ang tiyan mo. Alam ko mahirap si Juan Matimtiman, pero di ko inasahang ganito. Isang butil lang sa manok. Takot pa siyang sumakit ang tiyan nito? Sige na! Matagal ko nang gustong itanong. Puting manok naman to. Bakit mo tinawag na si Dilaw? Sinong nagsabing kulay yon? Hindi ba? Ang dilaw niya ay galing sa ina ng tagapangalaga. Galing sa ina ng tagapangalaga. Si Juan Matimtiman na yon. Tamad na. Mayabang pa. Nagmamayabang pa gamit ang manok sa ina ng tagapangalaga. Juan Matimtiman, lumabas ka at mamatay sa kamay ng pinuno. Hay, ang init ng ulo ng mga kabataan ngayon. Sinira ang pinto ko. Magbayad ka. Juan Matimtiman, nabaliw ka na ba sa takot? Nandito ako para pumatay sa'yo at nanhihingi ka pa ng pera? Pinuno, nagpapanggap lang itong siraulo para magtagal. Huwag na siyang patulan. Tapusin na siya! Dahil gusto mo ng pera, sa impyerno ka na lang maningil. Baguhan pa lang si Juan Matimtiman, di niya to kaya. Kailangan kong kumilot. Pupunta na ako! Ay, wag mong tapakan ng pinakamalaki. Pwede pa tong ayusin. Mag-ingat ka. Dagdag bayad pag masira. Nagkataon? O may tagapagtanggol siya ng punong tagapamahala? Hayaan na, para iwas gulo,
hihingi na ng tulong si Ginoong Apoyang Ibon. Gusto sana kitang tapusin agad, pero dahil matigas ang ulo mo, wag mo kong sisiin sa kalupitan ko. Hindi ko itatago sa'yo para patayin ka ngayon. Kinuha ng tagay ko ang tagapangalaga ng bahaghari. Naku, hindi lang malakas si Gino ang Apoyang Ibon, may dugong tagapangalaga at napakalupit. Pag kumilos siya, siguradong patay si Juan Matintiman. Kung magpakilala ako, palalampasin ba ni Gino ang Apoyang Ibon si Juan Matintiman? Humihingi ng tulong si Ginoong Apoyang Ibon para patayin si Lito para sa bahaghari. Nandito na. Si Ginoong Apoyang Ibon! Juan Matimtiman, katapusan mo na. Nagpupugay po si Andres, kagalang-galang na tagapangalaga. Siya po si Juan Matimtiman. Pakiusap, patayin niyo na siya. Ate. Sige. Mukhang ilalantag ko na ang pagkatao ko para ipakiusap si Juan Matintiman. Matandang tunay na pinuno, siya ang nagdulot ng kakaibang pangyayari kahapon. At ngayon, nanggugulo pa ako sa teritoryo niya. Katapusan ko na. Opo, Gino nga po eh. Anong nangyayari? Patay. Matandang tagapangalaga nga. Nauto ako ng tangang si Rafael para manggulo rito. Kung magbuga siya ng apoy, baka wala man nang akong maiwang abo. Hilo! Huwag mong apihin si Pula. Si Pula? Ako ang tagapangalaga ng bahaghari. Tinatawag niya akong si Pula. Teka, sandali. Tinatawag niya ang matandang tagapangalaga na si Dilaw. At mukhang hindi ito tutol. Sabagay, si Pula na lang. Mas mabuti ito kaysa mamatay. Teka, Juan Matimtiman? Anong sinasabi niya? Pinagsasabihan niya ang kalbo niyang inahin na wag apihin ang tagapangalaga at tinawag pa itong si Totoy. Juan Matimtiman, gusto mo na yatang mamatay? Ang tapa mong tanang to, ang tawagin ng tagapangalaga ng bahaghari na si Pula. Pinuno, sa tingin ko, ang biglang pagbagsak ng kagalang-galang na tagapangalaga ay hindi dahil takot sa batang to. Siguradong kakaangat lang ng kagalang-galang na tagapangalaga, kaya mahina ang enerhiya niya. Kaya bumaba rito para lang magpahinga, na yon ay galing na siya. Juan Matintiman, ang tapang mong bastusin ang kagalang-galang na tagapangalaga. Patay ka na ngayon. Tagalang-galang na tagapangalaga, ikaw ang tagapagbantay ng bahaghari. Maharlika ang dugo mo. Paano ka hahayaan na asarin ng basuran to? Kung kikilos ka agad, malaki ang pabuya ng papi ni Rafael. Pakiusap kagalang-galang na tagapangalaga. Patayin ang basurang to. Alam ba ng dalawang hangan na to kung anong sinasabi nila? Ang nakatatanda na to ay nag-aalaga ng matandang tagapangalaga bilang manok. Gusto niyo mang mamatay. Huwag niyo kong idamay. Kagalang-galang na tagapangalaga. Huwag maagabala! Tama. Si Juan Matimtiman ay walang kwentang tao. Isang balahibo mo lang. Patay na siya. Kagalang-galang, umatake na po! Kagarang-garang. Mali po ang tinatamaan nyo. Nasa kabila, si Juan Matimtiman! Kagalang-galang! Kami po ang tinatamaan nyo! Kayo nga ang sinasaktan ko. Dalawang hangal. Anong nangyayari? Inilalaban ng tagapangalaga ng bahaghari si Juan Matintiman. Wala naman siyang nakikitang espesyal. Dahil ba sa pamana ng tagapagtatag ko? Ang Apoyang Ibon ang tagapangalaga ng bahaghari. Hawak ni Juan Matintiman ang pamana ng tagapagtatag. Kaya siya susundin ng Apoyang Ibon? Tama! Ganun na yun! Si Pula, huwag mong patayin. Hindi pa sila nagbabayat sa pinto. Sa ganitong sitwasyon, iniisip pa rin niya yung sirang pinto. Sa lagay na to. Mahirap nang ayusin. Buisit! Bakit nakikinig sa walang kwenta ang Ginoong Apoyang Ibon? Magpaparaya muna ako. Kapatid Juan, pinto lang yan. Magkano? Babayaran namin.
Tama, babayaran namin. Sigurado. Hindi ordinaryong kahoy ang pinto kong to. Galing to sa libingan ng kidlat noon. Di nabubulok, di nasisira. Mainit sa taglamig, malamig sa tag-araw. Panlaban sa masasamang espiritu. Di mapipili ang libingan ng kidlat sa labas. Hitong pinto. Di nyo mababayaran. Kahit ibenta niyong sarili nyo. Anong sirang pinto? Di mababayaran kahit ibenta kong sarili ko. Baka sobrang mahal ng hinihingi nito? Buti na lang ay iwasan ng pangunahing material. Kaya pa tong ayusin. Mabuti kung kaya. Magkano ang pambayad sa pagkukumpuni? Ganito na lang. Alang-alang sa pagkain nyo, di na ako magmamalaki. Ni milyong pambayad sa pagkukumpuni. Makakano? Milyong pambayad sa pagkukumpuni. Ang lit ng merienda. Paano to magagamit sa pinto? Liit ng merienda. Bilang pambili ng sirang pinto yan, pambili na ng palasyo ng diwata, pero kulang pa sa kanya. Pate, kulang nga ang bayad sa matanda. Ito. Sige, kahit mura lang. Ayos naman ang kulay. Gawin na lang itong daanan sa pinto para di madumihan sa ulan. Gagawing daanan? Ito'y tunay na apoy ng apoy ang ibon? Na naging krisa ng apoy, matapos ang daang taon, walang katumbas ang bawat isa. Bagay nga sa antas ng paglinang ni Juan Matintiman, gagawin niyang daanan ang kayamanang to. Kagalang-galang na piniling anak? Nakilala niya ako. Kung gayon, tatanungin ko siya. Bakit ang matapang na tagapangalaga ng bahaghari ay nagpapakumbaba sa sirang bakuran? Ginong Ibuan, bilang tagapangalaga ng bahaghari, bakit napakagalang mo kay Juan Matintiman? Dahil ba sa kanya? Siya, alam na pala ng piniling anak. Na ang manok na yon ay ang matandang tagapangalaga. Kaya pala, ang piniling anak ng bahaghari ay nagtrabaho rito bilang kusinera. Kaya pala. Tama, tayo sa kanya. Tama na ng tagapagtatanga, tama ang hinala ko. Sa totoo lang, kung gusto niya akong patayin, isang isip lang. Pero kung mananatili ako rito, baka malaking pagkakataon to. Ang pamana ng tagapagtatag ko pala ang magdedesisyon sa buhay ng tagapangalaga ng bahaghari. At may nakatagong malaking pagkakataon pa, bakit hindi ko man lang alam? Mukhang may silbi rin si Juan Matintiman sa akin. Kung makalipas ang tribuan, sa pista ng bahaghari, magiging katuwang sa landas ko siya. Hindi lang suporta ng tagapangalaga ng bahaghari, may malaking pagkakataon pa na naghihintay sa akin. Ginoong apoy ang ibon? Baka pwedeng magtulungan para sa pagkakataong yun? Sa harap ng iba? Magkulware tayong hindi magkakilala? Maliwanag. Lubos kong naiintindihan. Gusto lang magpanggap na ordinaryong tao ng dalagang ito para makuha ang loob ng matatanda sa loob at para humingi ng pagkakataon. Si Pula, sunuge, gusto kong magta. Imposible, may dugong. Tunay na pinuno ang apoy ang ibon. Matutunaw nito agad ang 1,000 taong yelong itim. Ginamit ni Juan, matimtiman ang pamana ng tagapangtatag. Pinagpakulo pa ng tubig ang tagapangalaga ng bahaghari. Hoy, huwag kang tamad. Wala nang kahoy, di ba? Magputol ka ng kahoy. Sige, puputulin ko. Ang kuripot naman ni Juan Matimtiman. Sobrang katab ng itak na to, di man lang napalit. Imposible! Ang ugat, ang enerhiya, ramo pala ito ng banal na puno ng araw na nagluwal sa araw. Diyos ko, pinatutunaw sa tubig at apoy. Ang immortal na banal na puno ng araw, ginamit ng matanda para magputol ng kahoy at mapakulo. Si Pula, anong silbi mo? Sige na, si Dilaw, ikaw na lang.
tunay na banal na apoy ng ina na nagpapangalaga. Linis na ang dugo ko! Ang ganitong pagkakataon ay parang himala! Kaya pala nagpanggap na alipin ang piniling anak. Sa loob pala ng bakurang ito, maging paglilinis, pagpuputo ng kahoy o pagluluto, ay pawang pambihirang pagkakataon. Anong problema mo, Sipula? Huwag kang makigulo. Opo. Kahit mapuro pa, basta may tabak sa puso ko, kayang putulin lahat. Ibagi! Nakakuha ako ng tunay na apoy ng dugo sa pagsindi. Nagawa ng piniling anak ang aninong tabak ng langit sa pagpuputol ng kahoy. Puro pambihirang pagkakataon na nga sa bakurang ito. Hiwa ng putulangin at habak. Ako, Maria Liwayway, ay talagang pambihirang talento. Natutunan ko ang diwa ng putulangin at habak sa pagpuputol ng kahoy. Juan Matimtiman, huwag kang mag-alala. Kahit mababa lang ang antas mo. Akong pimiling anak, sa walang katapat na diwa ng tabak, kayang protektahan kita balang at... Tay, patawad po. Di nakuha ang pamana ng tagapagtatag. Sinong mag-aakalang makokontrol nito ang tagapangalaga ng tigre? Nagkamali ako, pero di ako nag-iisang daan lang. May backup plan ako. Tay, ibig sabihin, kahit di nakuha ang pamana. Ayos lang. Nilason ko ng palihim si punong tagapamahala Maria Bighani ng itim at puting alikabok ng bahagari. Gagawin ko siyang sakripisyo gamit ang lihim na paraan at kukunin ang antas ng pagpapalakas ng diwa niya. Sa oras na yon, ako na ang pinakamalakas sa bahagari. Kahit hawak ni Juan Matimtiman ang pamana, tiyak na sa aming mag-ama ang bahagari. Hay sana di ko nala inampo ng tamad na aliping yun. Kaya di na ako makapagbabad sa harden. Kaya naparito pa ako sa likod na bundok. Ang pangkaraniwang hot spring na to ay nakatadry. Mas masarap ang malamig na tubig ng kalangitan. Puno na ng laso ng katawan ko. Ang antas ng pagpapalakas ng diwa ko'y sasabog na. Mapupunta na lang sa batang to. Kunwarin mong walang nangyari ngayong gabi. Saan galing ang babaeng manyak na to? Naku, walang pagbabago sa kanyang damdamin. Hindi, wala lang siyang antas. Hindi isa, wala siyang kapangyarihan. Ha? Anong, antas ba ito? Ang antas ng pagpapalakas ng diwa ko ay mas maliit pa sa langgam sa harap niya. Pwede na parang payong, pero kumukuha ka pa ng kapangyarihan ng iba? Kung mapahama ka rito, paano na ako maliligo? Biglang gumana ng mag-isang paraan ng pagsasanib lakas sa katawan ko. Itinutulak ng enerhiyang to ang pag-ikot ng enerhiya ko. Anong kapangyarihan ba to? Nunong Maria Dilim ng Bahagari, nakalason po ako. Salamat po sa pagligtas at sa dakilang pagkakataon. Nakakatuwa. Di masukat ang galing ng matatanda kahit ang liit na enerhiya niya. Kung maging katuwang sa landas, makakatipid ako ng daang taon. Kung maging katuwang sa landas ko ang mismong matatanda, napakalaking biyaya nito. Ang pagligtas niyo at pagpapabuhay, di mababayaran ni Maria Gabi. Kung tanggap niyo, maglilingkod si Maria Bighani, maglalaba at magluluto, maghahain ng inumin, kahit maging tagapagpalakas niyo si Maria Himig. Walang reklamo. Hiya! Matatanda! Di ba niya nagustuhan ang ganda ko?
Maglaba at magluto, maghatid ng inumin. Mayroon na akong kasambahay sa bakuran ko na walang silbi, na puro lang kumakain ng bigas ko ng libre. Sa kanya pa lang, sayang nga sa pagkain. Paano pa kung ikaw na mukhang malakas kumain at ang laki pa ng katawan? Asa ka pa, mga babae sa samahan ng pagkakaisa, lahat sila ay kakaiba. Puro lang gustong umasa sa pagkain ko. Nakakalungkot talaga. Kasambahay? Teka, may personal na kasambahay na pala ang matandang maestro. Sa pagsasanay, mananalo ba sila sa akin? May ganitong kagapagtaguyod pala sa samahan ng pagkakaisa, pag-uwi ko at nahuli ang traidor, at linisin ang samahan, tiyak na bibisitahin ko siya. Gusto kong makita kung gaano kaganda ang kasambahay na yon. Para kalabanin ako, Ramon Villanueva, sa pag-ilingkod. Sa oras na to, baka nakuha na ni Ama ang espada ni Marina. Kapag nakuha na ni Ama ang lakas ni Marina, siya na ang pinakamalakas sa samahan ng pagkakaisa. Sa oras na yon, kahit tiwala pa sa akin ang dakilang ina, di makakatakas sa kamay ko ang mapagmataas na santa na si Isabela. Tutuparin ko siyang maupo sa pag-akyat sa bubong at gagawin ko siyang gustong mamatay pero di makamamatay. Ama, nakauwi na kayo. Nakuha niyo na ba ang lakas ni Celia sa Antas 7 Mahika? Nabigo, wala man na palatandaan na nalason si Marina! Ano? Hindi siya nalason? Paano nangyari yun? Imposible to. Ama, nagpapanggap lang ba siya sa inyo? Imposible. Kung pinigil niya ang lason, paano ko di mapapansin? Nabigo sa pagkuha ng sagradong bagay. At ngayon, nabigo ring lasonin si Miguel. Sa sunod-sunod na ito, baka naghinala na si Miguel. Ama, anong gagawin nating na yun? Kung malaman ng bruhang si Liza, siguradong patay tayong mag-ama. Kung di umubra ang tama, huwag niyo kong sisihin sa kalupitan ko. Sa sitwasyon na yon, kailangan nating sumapi sa samahan ng kadiliman. Tama. Sa tulong ng samahan ng kadiliman, ang samahan ng pagkakaisa ay mapapasatin pa rin. Inatake ako sa gabi. Pagbalik ko, Agad na dumating si punong matanda Rafael. Silang mukhang siya nga ang naglagay ng mahika sa akin. Sayang, Rafael Silang, kahit pa magplano ka, di mo inasahang makikilala ko ang dakilang nakatatanda. Na yon ay nasa pinakamataas na antas na ako. Sa antas mo pa lang, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Pero di ko muna siya gagalitin, hintayin ko muna siyang ilabas lahat ng alas niya, saka ko sila ubusin kasama ng mga kasabwat niya. parang Diyos na bumaba sa lupa ang nakatatandang iyon. Isang bahib lang ng kapangyarihan niya ang ibinigay sa akin, at nakapasok ako sa 3 antas. Di pa naririnig ang ganitong kapangyarihan, may nakatatandang ganito sa samahan ng ligaya. Siguradong ito ang pagkakataon ko. Kailangan kong manatili sa tabi ng nakatatandang iyon. Teka, nakatago ang nakatatandang iyon sa panlabas na bahay. Di man lang halata ang kapangyarihan niya, siguradong gusto niya ng katahimikan. Isang henyong ayaw magpakilala. Kung pupunta ako sa panlabas na bundok ng ganyan, siguradong magkakagulo sa buong samahan ng ligaya. Kung magalit ang nakatatandang iyon, baka masira pa ang lahat. Kailangan kong magpalit ng pagkatao at magdamit ng simple. Mas simple na tingnan to. Masyado yatang halata to? Gamit ba ang mahika para maitago? At ibalot? Di pwedeng itago. Ito ang panlaban ko. Bakit ko kailangang itago? Ang alipin na sinamahan na nakatatanda ay siguradong bihirang diwatang di matatawaran. Pero ako, Gabriela Lakbay, sa ganda, katawan, at pag-unawa, sa ang aspeto ako nakulang. Kahit ano pa siyang diyosa ng langit, hinding-hindi ako susuko sa kanya. Sarili kong haharap sa babaeng yon. Ano tong itim na luto na to?
Showpas ng damong gamot at kabutihan, pampalusog. Asan ang damo? Natunaw na. ang kabude! Natunaw din. Daming sabaw! Para mas masarap. Daming luya! Para sa lamig. Bakit sunog pa to? Ito ba ang lasa ng bahay? Hayaan na, bumili ka ng normal na pampalasa sa pamilihan ng samahan. Bakit? Masarap ba sa panlasa mo? Gusto mo pa ng luto ko? Malayo sa isip. Pinapabili ko lang ang pampalasa. Ako na magluluto. Kung ganyan ka magluto, baka magbo-boycott pa ng pagkain si Bantay. Ikaw talaga, Mateo Dalisay, nagpakababa ang banal na dalaga para magluto ng sabaw. Tapos aayawan mo pa? Pag nalaman mo ang pagkatao ng banal na dalaga, siguradong ituturing mo itong pinakamalaking parangalan mo. Bibihin ko na. Mateo Dalisay, humanda ka, lakot ka sa akin. Nangaral sa ilalim ng puno ng buhay, kahoy ng mabangong panalangin ang panalangin. Tubig ng langit ang pampukaw. Masyado yatang pinalalaki ang mga ito. Pinagpupukpuk ng pamaypay ni Hari Kalbo ang insekto. Mahilig matulog. Si Mateo Dalisay kayang tinutukoy nito. Walang hanggan ang kapangyarihan. Nakakaabot sa langit at lupa. Yung walang kwentang nagsasanay ng enerhiya. Baka ito'y si Mateo Dalisay? Walang katapusang lakas. Nangungguna sa lahat. Yung mahina niyang pagpapalakas. Pangkaraniwang bato. Di man lang magaling. Mukhang si Mateo Dalisay ang tinutukoy. Sigurado may taong gumawa nito dahil sa isang tamad sa bundok. O kaya'y kalokohan lang ni Mateo Dalisay. Tatanungin ko siya pag-uwi. Senyor, si Lia Himik napupunta. Sino ka? Senyor, ako po, yung nasa hot spring sa likod. Ikaw pala! Kagabi po ay inatake ako ng masama na haluan ng lason. Kaya napilitan po, kaya napunta rito para magpasalamat sa pagligtas niyo. Wag na, di naman kita balak iligtas. Nakahara ka lang sa pagsailalim ko, nasabit lang. Umalis ka na kung wala ka na kailangan. Sa pagligtas niyo sa akin, pwede po bang manatili rito para pagsilbihan kayo bilang pasasalamat? Tama na. Wag na, mayroon akong tao rito na walang silbi at walang kwentang nakikitira. Sabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko. Mayroon na palang babae rito, pero mukhang wala siya sa loob na yon. Interesante. Naging sayo ng espada ang babaeng yon. Malamig ang ugali ng mga espadista. Walang lambing. Paano niya ako matatalo? Mukhang maliit lang ang sukat nito. Sa laki at ganda ng katawan, hindi ko tatalunin ang babaeng espadistang yon sa katawan. Panalo na ako. Lolo, di pwede walang ambag. Lilinisin ko na po ang inyong bakuran. Bahala ka. Huwag mo lang akong gisingin. Aba, mas mabilis ka kumilos kaysa sa babaeng alalay na yon. Salamat sa papuri, Lola. Bilang po ito ang kaya kong gawin. Mas masarap na ang luto mo kaysa sa batang yun. Kung gusto niyo po ito, Lolo, araw-araw ko pong lulutuin to. Siyempre, mas masarap lang ito ng kaunti. Hindi pa rin na ihahambing sa luto sa palasyo ng siyam na ulap. May paparating. At bakit parang pamilyar ang aura nito?
Nagtatago ako ng pagkatao. Kung makita ako ng kakilala sa samahan, magiging gulo to. Lolo, may naalala lang po akong gagawin. Babalik po ako mamaya para pagsilbihan kayo. Ang gulat-gulat talaga ng babaeng to. Anong nangyari rito? Masarap ang tanghalian ngayon. Sino nagyuto nito? Oh, may babaeng dumating. Gusto raw magbayad ng utang na loob, nilinis niya ang bakuran at nagluto pa ng marami. Babae. Anong babae? Isa siyang masipaw na babae, mabilis kumilos, magaling din magluto. Tingnan mo, mas malinis ang bakuran kaysa sa nilinis mo. Ginalaw niya pa ang damit ko. Hindi lang milinis ng babaeng to ang bakuran, nagluto pa. At tiningnan pa ang mga pribadong damit ko. Anong hitsura ng babaeng yon? Ilalarawan mo ba? Matangkad, nakasuot ng asul na palda sa katawan. Mas mataba siya sa'yo. Baka pinagkumpara niya ang damit ko sa katawan niya? Kapatid Mateo, sinabi ba niya kung bakit siya nandito? Parang sinabi niya na araw-araw daw siya maglilingkod sa akin. Araw-araw siya maglilingkod sa'yo? Oh, sabi ko hindi na. Pero, napumilit siya. Kapatid kwento, ako ang tunay mong alalay. Teka, ano bang sinasabi ko? Ako'y banal na dalaga ng samahan ng ligaya, may likas na banal na katawan, tagapagligtas ng lungsod ng ulap, henyo ng panahon sa tagaputo ng langit na espada, kailan ako naging alalay? At nakikipag-agawan pang maging alalay ng walang kwentang si Mateo Dalisay. Ang tamat mo. Mas magaling siya. Hindi pwede. Kahit sino pa siya, ako ang nauna rito. Di ko alam kung sino siya, baka balak niyang kunin ang pamana ng ninuno. Hindi ko hahayaang agawin ng babaeng to ang posisyon ko. Kapatid ni Mateo, ako ang nauna rito. Ako dapat ang mag-aalaga sa'yo. Yung mga taong di kakilala, huwag mong papasukin. Vanus ka ba na pupumilit? Di ko naman sinabing paalisin ka. Pero mas masarap ang luto niya. Nyathala, kapatid ni Mateo, pagbaba ko kanina, may nakita akong batong may inukit, may mga nakasulat doon, na may walang hanggang kapangyarihan, at kayang abutin ang langit, mahilig sa at tulog, at may alagang ulo. Kapatid ni Mateo, parang ikaw yata ang tinutukoy doon. Hindi lang kamukha. Tinayo yon para sa akin ng inuno ng Samahang Ligaya noong 10,000 taon ang nakalipas. Ang hilig magyabang ni Mateo Lutian, sa antas niya, mabubuhay ba ng 10,000 taon? Tingin ko, dinaya niya ang mga ninuno, at ginawa niya yon para sa sarili, takot na adawin ang pamana ng ninuno, kaya ginamit pa ang unang ninuno para magyabang. Walang katulad ang galing ko sa espada, kaya ba akong talunin ng pagluluto? Ang babaeng yon, marunong lang maglinis, at magluto ng ilang ulam, kung gagawin ko, dapat pinakamahusay. Napuyat ako, hindi na sayang. Ano? Mas masarap to kaysa sa huli. Pero malayo pa rin sa luto ng babaeng yon kahapon. Ano? Mas masarap kaysa sa huling ginawa mo. Pero malayo pa rin sa niluto ng babaeng yon kahapon. Ganito ang ikawento sa lugaw na inihanda ni Maria ng espada buong umaga. Sabi sa batong nakasulat, tubig ng langit daw ang gagamitin. Tutubig ng langit pa ba ang tubig sa sirang balon na to? Kung tubig ng langit na talaga, araw-araw inumin ni Mateo Luntian, bakit itim pa rin siya? Ipapakita ko ang galing ko sa matandang maestro ngayon, kusa ko niluto ang sabaw ng pitong bituin gamit ang libingan ng milenyo. Ang sabaw na to ay hindi lang pampalusog, kundi pampalakas din ng katawan. Nakakapagtaka nga, tuwing tinatanong ko ang matandang maestro kung ano itsura ng aliping babae, sabi niya ay makupad daw, bata, at masamang magluto. Lalo akong nagtataka bilang puno ng samahan, ano ba talaga ang itsura ng batang yon? Matandang maestro, niluto ko ang sabaw ng pitong bituin na yon, subukan niyo po. Masarap. Basta gusto niyo po, laging may bago akong iluluto.
Tulad ng inasahan ko, mas lamang talaga ako sa aliping babae. Matandang maestro, wala na naman po ang alalay niyo ngayon. Oh, maagang umalis. Araw-araw niyong pinag-aaralan ng sikreto sa pagluluto hanggang hating gabi. Sinubukan ba niya maging magaling sa pagluluto? Nakakatuwa, tinuturing niya akong karibal. Pero sa pagluluto at paglilingkod, hindi niya ako kaya. Sabi niya siya raw ang tunay kong alalay. At huwag daw papasukin ng iba. Ang yabang naman niya. Ang alalay na to ay pinanatili ng matandang maestro. Siguradong may ibubuga siya. Pero sa laban kay Gabriel Dabi, masyado pa siyang bata. Mag-iwan ako ng marka para malaman ng tunay na alalay na hindi lang siyang nag-aalaga sa matandang maestro. Nandito na naman. Hindi lang nilinis ng bruhang yan ang bakuran, nagluto pa. At sinadya pang mag-iwan ng gamit. Inangkin ba niya to? Nandito na naman siya. Nagluto siya ng sabaw ng pitong bituin. Ang sarap talaga. Kumpara sa luto ko. Ikaw, ang laki rin ng in-improve mo. Ikaw talaga, Mateo Luntian. Ang tapang mong ipagtanggol ang ibang babae. Kahit sino ka pa, hintayin mo ko rito bukas. Kailangan nating mag-usap ng harap-harapan. Siguradong walang masasabi ngayon. Kapatid ni Mateo, gawa na ang almusal. Nasa mesa na. Bibili lang ako sa pamilihan ng tela. Kumain ka habang mainit. Gusto kong makita kung sino talaga ang ahas na yon. Maghihintay ako rito ngayon. Pagpasok niya, huhulihin ko siya sa akto. Pinaghirapan kong lutuin ang lugaw ng maharlikang bato, napakalinaw, tunaw agad sa bibig. Kapag tinikman ito ng matandang maestro, tiyak na magugustuhan niya ako. Paano makakapantay ang alipin yon sa akin? Puno ng samahan, nandito ang matandang tagapayo. Ang bilis naman dumating ni Andres, matibay. Pangatat ng matandang tagapayo, anong kailangan niya? Kuno ng samahan, may mahalaga akong pag-uusapan. Tinipon ko na ang lupon ng matatanda at nagkasundo kaming lahat na maagang gawin ang pista ng 100 taon sa simula ng susunod na buwan. May takdang panahon ng pista ng 100 taon, bigla niyang pinagaga ito, tiyak na may masama siyang bala. Mahalagang okasyon ito sa aming samahan, maraming kailangang paghandaan kung maaga ito, pag-iisipan ko ng mabuti ang payo ng lupon ng matatanda. Pumayag na ang buong lupon ng matatanda. Mas mabuting maghanda na agad. Puno ng samahan. Aalis na ako. Tanda. Akala mo, pawala akong tao sa bulwagan mo. Pag tinulungan ako ni Ginoong makapangyarihan na makuha ang samahang ligaya, isusuko ko ang buong samahan sa samahang itim, ang pista ng ligaya sa susunod na buwan, ang pinakamainam na oras para magtulungan. Matibay, nanahas kang paikutin ang mga tagapayo sa samahang itim, kaya pala naunang isagawa ang pista ng ligaya. Ligaya, pumunta ka rito! Matindi ang problema. Pagka muna sa matandang maestro. Tanghali na, bakit wala pa ang bruhang yon? Huhulihin kita, Maria ng Espada. Ligaya, puntahan mo ko. Emerhensya! Ina mahal, bakit may mensahe pa at kinamit pang pambirang selyo? Maswerte ang babaeng yon. Palalampasin kita ngayon.
Ina, bakit kanyang kakabahala? Tingnan mo. Ang matandang Andres matibay, kasabwat ng samahang itim at binenta ang samahan, tatanggalin ko na ang lalaking traidor na to. Kung gagalawin mo siya ngayon, maagang umatake ang samahang itim. Hindi lang siya kasabwat ng samahang itim, nangalahok ako sa pulbos ng ligaya ng hunter ng langit. Iligal nga dumot yung sasamahan, kung walang makapangyarihang magpapawi nito, tiyak na mamamatay. Ina. Buti di ako pinabayaan ng langit. Nagkataong nakilala ko ang isang nakatagong dakilang maestro, kaya iniligtas niya ako ng ligtas. Ganun pala. Anong plano mo, Ina, kay Andres Matibay? Di ba gusto niyang maagang gawin ang pista ng ligaya sa susunod na buwan? Pagbibigyan kita. Pero Ina, ang puno ng samahang itim ay isang dakilang maestro. Kung sumugod sila sa pista ng ligaya, kahit maghanda pa tayo, di makatayang labanan ng samahang ligaya. Ang dakilang maestro, sa harap ng matandang maestro na nagligtas sa akin, ay parang landam lang. Ito'y ganap na maestro. Tumaas ka ng 3 antas, naging ganap na maestro ka na. Tama, ito ang dakilang biyaya sa akin ng matandang maestro. May ganoong hindi ka panipaniwalang nilalang. Kinakausap ko ang matandang maestro. Kung siya'y makisa sa pista ng ligaya, madaling uubusin ang samahang itim. Maaga ang pista ng bayan, may napili ka na bang maging kasama? Tabot mag-alala, Ina, mayroon na po akong napili, kahit mababa ang lakas niya, pero alam niya ang limitasyon niya, at masunurin. Ayos lang, likas kang banal, di mo kailangang umasa sa mga henyo, sumunod ka lang sa puso mo. Sa proteksyon ng matandang maestro, hindi lang ang samahang itim, walang makikialam sa ating samahang ligaya, sa pista ng ligaya taon-taon. Ina, Maho. Nais ko ring makita ang matandang maestro. Siyempre ayos lang. Kung mapapalagay ako sa tabi ng matandang maestro, siyempre ay pupunta rin si Ligaya. Tandaan, bago ang pista, huwag magpahalata, kay Andres Matibay, magkunwari kang walang alam. Opo, Ina. Matandang maestro, ang lugaw ngayon, sa susunod na lang siguro. Ang tagal ko nung wala. Baka nandito na ang bruhang yon. Kulang sa tubig, diluto ang kanin. Para kumakain ng guhangin. Di dumating ang babaeng yun na yon. Walaga siya. Kung nandito siya, sasaktan ko bang sarili ko ng ganito? Silangan Tagay. Mateo Lundian, para sa lugaw na to, umaga pa lang pinabluto ko ng 3 beses. Tapos Silangan Tagay lang masasabi mo? Bakit di siya dumating? Anong sasabihin ko? Bakit wala siya? May sinabi ba? Sinong may alam? Ikaw nga. Hindi ka pa rin masyadong gumaling ngayon. Magmatigas ka muna ngayon. Pagdating ng pista ng ligaya, ilalantad ko ang pagkatao ko at pipiliin kitang maging kapareha. Tingnan natin kung ang laging nag-uutos sa akin ay luluhod at magmamakaawa sa takot. Bakit ka tumatawa? Wala lang. Sa tingin ko, malalaglag ang panga mo. Kung kaya mong magluto, siguradong malalaglag ang pangga ko. Matandang maestro, may pabor po sana ako sa inyo. May taksiyo sa samahang ligaya na kasabot ang samahang itim, malakas ang samahang itim, pakiusap ko po sana na tulungan nyo kami sa pista ng ligaya. Ay, alam ko mapipilitan ako. Dahil nagluto ka naman sa akin ng maraming masarap na pagkain. At may kaugnayan din ako sa inyong samahang ligaya. Sige, pupunta na lang ako sa pista para sumaya. Salamat po, matandang maestro. Kapatid
ni Mateo. Ilang araw na lang ang pista ng ligaya. Dapat mong dumalo. Bakit ako pupunta? Wala akong bala kumalap ng kapareha. Paano kung may pumili sa'yo bilang kapareha? Anong gagawin ko doon? Wala akong interes maghanap ng katuwang. Paano kung may pumili sa'yo bilang katuwang sa landas ng dalawang kaluluwa? Wala akong interes. Basta! Kailangan mong pumunta! Sige na. Pupunta na nga. Pero kailangan nating magkasundo. Sabi mo nga noon, kapag natapos na ang pista ng ligaya, aalis ka na. Sa oras na yon, mag-impake ka at umalis agad. Huwag mo na akong guluhin dito sa bakuran. Uubusin mo na yata ang bigas ko. Ikaw talaga, Mateo Dalisay. Araw-araw kitang inaalagaan. Tapos gusto mo pa akong paalisin. Huwag mag-alala, Kuya Mateo. Pagkatapos ng pista ng ligaya, tiyak na may malaking sorpresa ako sa'yo. Sa araw na ito, ako ang dapat magturo. Dahil sa regalo ng kamahalan, ako, ang batang pinuno, ay siguradong tagumpay. Mga hangal, patuloy na nangangarap na makuha ang maganda. Napakatalino mo, patanga mo. May matibay na plano na ang punong matanda. Nakatago na ang ating hukbo. Kahit sino ang piliin ni Lia Umaga, wala itong epekto. Dahil paglipas ng araw na ito, ang mga itinuturing na henyo. Hey, ubusin ang samahan ng kadiliman. Pero gusto ko sanang umangat sa harap ng lahat ng espada ni Lia Ganda. Ako, pagkatapos nito, ang paggamit ko sa mataas na banal na dalaga ay mas magiging lehitimo. Mateo Dalisay, di mo aakalain. Ang ladi mong inisip, ang aliping pinaglilinis at nagpapakain ng manok ay ang banal na dalaga ng samahan ng ligaya. Pag sinabi ko ng malakas ang pangalan mo sa mga tao, sa iyong tamad na muka, na parang wala kang pakialam, tiyak na magpapakita ng pinakakakaibang reaksyon sa buhay mo. Simula na ng siglong pista ngayon, ayon sa batas ng aming samahan, ang aming banal na dalaga, si Lia Ganda mismo sa plaza. Ang mag-aanunsyo ng kanyang piniling katuwang sa landas. Lia Ganda, sana maging matalino ka at mapili mo ko. Bella, anunsyo mo na ang pasyo mo. Carlos Mendoza, sandali lang. Tingnan natin kung makakatulog ka pa. Ang pinili kong kasama sa paglalakbay ay panglabas na disipulong si Carlos Mendoza. Si Carlos Mendoza, ang walang kwentang yun! Uy, Carlos Mendoza, Jisoo na. Pamilyar yata ang taong yun. Carlos Mendoza, sa sitwasyon na yon, natutulog ka pa sa harap ng Santa? Pagdilat mo't makita mong ako ang tagaluto mo. Siguradong matatakot ka. Ikaw! Buwisit! Tawagin mo kong ina. Ako ba tinatawag mo? Oh, ikaw pala, bata. Muntik ko nang di makilala dahil sa damit. Anong problema kay Carlos Mendoza?
Ako, ang dakilang santa ng samahan ng pagkakaisa, ang diwatang pangarap ng lahat ng lalaki. Pero wala man lang siyang gulat, bulad ba siya? Aba, ikaw pala. Maestro, ako po si Marina de la Cruz, huno ng samahan ng pagkakaisa. Salamat po sa pagdalo sa seremonya ng aming samahan. Ah! Huli ba tingin ko? Nagbigay galang ang pinuno ng samahan ng ligaya sa isang banyagang disipulo. Tinawag pa siyang nakatatanda? Baliw na ba ang mundo? Ma, anong tinawag mo sa kanya? Ganda? Siya ba ang nakatatandang sinabi ko sa'yo? Di ba matagal mo nang gustong makita siya? Magbigay galang ka. Mag-ina ba kayo? Sabi ko na nung nagluto at naglinis kayo sa sirang bakuran ko. Parang magkamukha kayo. Di ko akalain na mag-ina kayo, pero ang laki ng agwat ng galing nyo sa pagluto. Yung isa ay kinakain pa, yung isa ay parang lason na niluluto. Anong matandang maestro? Yung nasa bakura na palaging nagluluto para kay Mateo Luntian na libre lang sa bahay at tunay kong ina ang totoong alalay. Mukhang hindi malaki ang sukat nito. Mukhang panalo na ako sa katawan. Diyos ko, inihahambing ko pa ang damit ng sarili kong anak sa dibdib niya at akala ko pa nanalo ako. Hindi lang naglinis at nagluto ang babae niyan at nag-iwan pa talaga ng gamit na yon. Pakikipagdigma to. Naku! Tinawag ko pang babae niya ng nanay ko at nagseselos pa sa nanay ko para lang makaluto kay Mateo Luntian. Kung si Mateo Luntian ang nagligtas sa ina ko at ang matandang maestro na nagpalakas sa kanya, ano ang mangyari sa akin sa kanyang bakuran? Ang tatlong buwang hadlang sa akin ay nalagpasan dahil sa isang lunok ng tubig. Si Rosalinda Ligaya lang na may ganitong talento ang makakakuha ng enerhiya sa isang lunok at malagpasan ng hadlang. May likas akong enerhiya, malinaw ang isip. Mas magaling pa ako sa unang maestro. Si Rosalinda Ligaya ay talagang pambihirang talento. Natutunan ko ang espada ng langit sa pagputol ng kahoy. Ang kulay dilaw ay takot ni Marites. Ang usang kulay abong kalboy na ngahas kalabanin si Marites. Hindi dahil sa galing ko. Ano pa ba? Isang pambihirang henyo. Dahil pala lahat to kay Mateo Luntian. Ang ininom kong tubig, hinigaan kong ubas, pinakain na manok, pinagpuputong na kahoy. Lahat ay pambihirang biyaya. Akala ko pa naman magaling ako. Naku po, ano ba talaga ang iniisip ko noon? Anong nangyari? Bakit namumula ang mukha mo? Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Ang puno ng samahang ligaya ay yumukod sa basurang yan at tinawag pang matandang maestro. Rosalinda Ligaya, mukhang nabaliw ka na, siraulo ka na. Nabaliw na ang buong samahang ligaya. Tagapanan ng balisong! Dahil tapos ng samahang ligaya, ako na ang magtatayo ng bagong samahan ngayon. Na yon ang katapusan nyo, pati na ng mga henyo ng samahan dito. Liaganda, mas pinili mo pa ang walang kwenta kaysa sa akin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lapit ka agad.
at maging alipin ko, kundi sa harap ng lahat, hihirapan kang mabuhay. At mamatay? Grabe! Kasabwat ng samahan ng kasiyahan ng samahan ng kadiliman! Samahan ng pagkakaisa! Nagbalak silang patayin tayo! Tumakas! Huwag palampasin kahit isa. Ako na sa bruhang yan. Mga basura, ang tapang niyong manggulo sa samahan ng ligaya. Pambihirang pagkatao? Imposible yan! Kakatapos pala dumampas sa'yo sa yugto! Paano mo naabot agad ang pinakamataas na antas? Rafael Silang. Tapos na ang pakana mo ngayon. Ang galing, Gabriela Gabi. Kaya pala sobrang kumpiyansa mo ngayon. Hinihiling ko po sa kagalang-galang na Panginoon ng kadiliman. Gabriela Lakbay, akala mo ba sa pag-unlad mo ay mananalo ka? Kagalang-galang na Panginoon ng kadiliman ay nagdaan sa pagsubok. Napakalakas niya. Tunay na Diyos. Walang tatalo sa mundo. Tiyak na mawawasak tayo ngayon. Samahan ng ligaya, lumuhod at sumuko! Ang ingay. Ang mga kabataan na yon, puro yabang. Bantay, gawin mo na! Manok! Hindi ba't ito yung manok na nanunuka? Mateo Dalisay, nabaliw ka na ba sa takot? Gagamit ka ba ng manok laban sa Panginoon ng kadiliman? Anong apo ito? Ancient flame? Imposible! Ginoong kadiliman! Halimaw! Pinatumba agad ni Kasegi noong kadiliman. Si Kuya June pala talaga ang June Imperial. Magaling. May 2 butil ng bigas kang pabuya mamaya.